ng ating paksa, Unity in Soul Winning. Unity in Soul Winning. Verse 47, basa. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Araw-araw yaong nangaliligtas. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, pakipagpala po niyo yung salita sa pangasiwa ng Santong Espiritu at paglukob ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa aming buhay para kami dalisayin, patawarin, kayurin sa lahat ng aming kamalian. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Idinaragdag ng Panginoon sa Diyos araw-araw sa iglesia ang naliligtas. So, ang talab talaga ng membership sa church ay ang kaligtasan. Ano ho? Madali hong bautismuhan, pero ang tunay na bisa ng pagdadagdag ng Diyos sa church para maging lapat na kaanib ay kapag naliligtas. Maraming iglesia ngayon ay pinasasapi ka para maligtas. Pero ang Biblia, kaya ka aanib dahil iniligtas ka muna. Yan po ang maliwanag. At ang ating gawain bilang isang iglesia lokal ay mag-akay ng mga kaluluwang maliligtas. Ano ho? At idaragdag sa church na lokal. Ang God is Able Baptist Church ay isa sa mga lokal ng iglesia ng Panginoong Jesus. Ano? Dahil alam niyo ba ang katangian para masabi ang isang iglesia ay tunay? Ligtas ang miyembro. Ligtas ang miyembro. Kaya ang church ay binubuo ng mga taong ligtas. Ang iglesia hindi tagapagligtas. Binubuo ng mga ligtas. Yan po sabi ng Acts natin binasa. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon. Panginoon na nagdaragdag. Ha? Hindi pastor na nagdaragdag. Ayan po, maraming simbahan, ang daming gimmick. Kesyo magdi-display ng mga pogi, mga ganda, may mga drums pa sila, masisiglang awitan, etc. Pero ang mga kapatid, pag ang nagdagdag sa iyo ay magandang babae, hindi ka ligtas. Pag ang nagdagdag sa iyo ay magandang lalaki, hindi ka ligtas. Pag ang nagdagdag sa iyo sa isang iglesia ay yung masasayang awitan at mga drums, hindi ka ligtas. Pag ang nagdagdag sa iyo ay magaling na preacher, hindi ka ligtas. Tiyakin mo ang nagdagdag sa iyo ay ang Panginoon. Naligtas ka muna bago ka idinagdag. Ang iglesia ay hindi tagapagligtas. Lalagyan ng mga ligtas. Are you with me? So yun ang tatandaan natin. Tayo nangangaral para maraming maligtas bago maging kaanib. Madali ho ang magpaanib, pero ang maganda muna ay maligtas bago maging kaanib. Tama ho ba? Ngayon, ang ating paksa ay unity in soul winning. Pag sinabi pong unity, dapat ay ganito po ang lahat ng membro. Kaisa at kasama lahat sa mission na ipalaganap ang kaluwalhatian ni Kristo. Taas po dito ang ligtas na. Membro na. Dapat tayo'y nagkakaisa. Tama ba? Hindi si pastor lang ang may gusto. Hindi manggagawa lang ang may gusto. Hindi si Kuya Alfred lang ang may gusto. Lahat ng tunay na ligtas na nabautismuhan dapat nagkakaisa. Tama ho ba? Saan? Sa pag-aakay ng kaluluwa. Alam niyo ba ang pag-aakay ng kaluluwa? Tingnan niyo po sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Kung ang Panginoong Jesus ang nagdaragdag sa iglesia, na mga naliligtas. Kaya dapat ang pinapangaral ay si Kristo. Dahil si Kristo ang magdadagdag, di si Kristo na magdadagdag dapat ang ipinapangaral lamang. Kasi sabi po ng talata,
Sapagat aking ipinasiyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Are you with me? Dahil mga kapatid, ang nakapagpapatawad ng kasalanan, hindi simbahan, hindi pari, hindi pastor, kundi si Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang daladala nating mensahe ay si Kristo. Bakit? Siya lang ang pwedeng magpatawad ng ating kasalanan. Siya lang yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Walang dapat daladalang mensahe tayo, kundi Kristo na nagliligtas sa atin. At sana tayo nagkakaisa, saan ka mang lupalup dalhin ng pagkakataon. Amen? Saan ka man, ikaw man ay nagdadrive, ikaw man ay naglalaba at may kasama kang naglalaba, bawat hila-hila ng pagkakataon na pwede mong ibahagi ang Panginoon, dapat tayong lahat ay gayon. Hindi ilan lang. Ay ba si Kuya Alfred, isa sa mamimiss ko sa kanya, soul winner, yung taong yan. Soul winner, yung taong yan. Isa pa sa mamimiss ko sa kanya, magaling magluto, yung taong yan. Isa pa sa mamimiss ko sa kanya, ang galing magsaulo ng talatang yan, chapter by chapter. Isa pa sa mamimiss ko sa kanya, magaling umawit. Kasama sa choir, isa pa sa mamimiss ko sa kanya, mapagmahal sa pamilya ng pastor. Pero graduate na siya. Hindi natin siya maaasahan ang gagawin. Tayo'y buhay pa. Iisa at mautdoong buhay para hindi ipagamit sa Diyos. Sana tayo magkaisa. Akala mo ka, mapipigilan mo ang panahon at ang oras mo dahil sa wala kang pakialam sa Panginoon? Baka ngayon ang pamagpadali sa iyo eh. Ay kung mapapansin daw ninyo, lahat ika ng mga maiinit sa Panginoon, active sa Panginoon, yun ang nawawala. Kaya sabi ni Ray Mark, magbabawas daw siya ng ministry. Dahil kalimitan daw yung mga aktibo ang kinukuha ng Panginoon eh. Di ako ikay At saka daw yung malalapit sa pastor, kinukuha agad ng Panginoon. Kaya sabi niya sa pastor, ako'y galit sa inyo. Sa totoo na ako hindi nagtatangi ng membro. Dahil kung ako nagtatangi ng membro, baka iilang membro ang aking pinagpipray. Hindi lang ninyo makita yung nakikita nyo sa iba na malapit sa pastor kasi ayaw nyong gawin. Tama ba? Ay, mayroong mga taong kayang malapit, ay nalapit eh. Tama ba? Ay, kaya kung lumapit sa alam kayo itaboy, lumalapit sa ay hindi ko itataboy. Tama? Ay, alam na ang Diyos na kayo pinagpipray ko araw-araw. Natatakot na nga ako mag-prepare sa inyo, bigyan napipigtaw. Ang alam ko lang talaga ang Diyos may takdang panahon sa atin. We are not in control. Kahit pastor nyo, hindi ako may control ng inyong buhay. Ako'y pumapatnubay lang sa inyong buhay, sa patnubay ng Panginoon. Kaya nga pangarap ko sa inyo, habang tayo pinagkakatiwalaan pa ng Diyos ang buhay, magpagamit tayo sa Kanya. Dahil mapahaba man mapautdo, mahalaga, may katuturan ang buhay. At yung aalis kang pagpapala, yung mamimiss ka. Hindi yung, kayo na ang bahala. Tama ba? Magkaisa po tayo, mga minamahal. Sa larangan ng pagpapagamit, pag-aakay ng kaluluwa. At ibahagi si Kristo. At ipahayag. Well, ngayon, nais ko pong talakayin dito yung unity. Para tayo ay lahat ay makapag-akay ng kaluluwa. Unity and soul winning. Number 1, verse 37. Ano sabi ng verse 37? Nang marinig nga nila ito. So, nandun talaga yung soul winning work. Tama ba?
Makakakita kayo dyan ng 3,000 kalwang naligtas na bautismuhan. Bakit? May narinig sila. Are you with me? At kung gusto mo namang mapabilang ka sa maliligtas, makasama ka naman doon sa nakikinig. Lagi ang pagkakataon ng isang tao ay maligtas kapag mayroong nagdadala ng mensahe at mayroong nakikinig ng mensahe. Tama ba? Huwag mo na po akong alisin sa talata. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. Sa English po yan ay prick. Prick. Sa Grego po, ang ibig sabihin ng prick ay katanoso. Sa salita, katanoso. Na ibig sabihin po ng katanoso, yan po yung lagi sinasabi ko sa inyo, ang ibig sabihin niyan ay parang kupido. Isang pana na sinibat ang puso, tag-os. Hindi yung may tag-os. Yung usapan yan. Yung bang pag nakinig ka ng salita ng Diyos ay, ano yun? Napigilan mo ako. Okay. May tag-os. Wala tuloy. Naiba tuloy ang kaya sabi. Wala tuloy. Hindi. Ibig sabihin, tag-os. Tag-os. Lampasan. Alam mo kung bakit? Kasi ang puso'y malambot. So ang una nating puntos, unity in soul winning, dapat tayo lahat ay malalambot. Hindi tayo mga rebelde. Hindi tayo pasaway. Hindi tayo mahirap bilahin. Dapat tayo madaling kausap. Mahirap sumama yung matigas. Hindi mo maaasahang sumama sa kaaway ng pag-aakay ng kaluluwa yung lagi ng tutol ng tutol. Sa totoo na, ay makinig ka na sa akin ng 1,000 mensahe. Kung ikipala tutol, walang mangyayari. Sabi ng aking tiyo, sa isang tao nakakaintindi, tama na isang sabi. Tama ba? Ay lalo na kayo sumabi din eh. Are with me? Unity in fierce heart, in soul winning. Ibig sabihin, alam mo ito tatandaan nyo ha? Hindi ka pwedeng mag-akay parang iba'y maligtas kung ikaw mismo'y hindi paligtas. Ang katangian ng ligtas, hindi bato ang puso. Sana lahat tayo malambot ng puso. Tama? Natatagusan ng salita ng Diyos. Yung ba pag nakakapakinig ng salita ng Diyos ay nare-retain? Tama? Naandun ang mensahe ng salita ng Diyos, nag-i-indwell. Na kahit anong malalagim, malalamlam na nagaganap sa iyong buhay, andun pa rin ang salita ng Diyos, kalakasan ng iyong buhay. Tama ba? Maraming kahirapan tayong sasabanahin. Yung ating tinapos Christian life is suffering. There is suffering in Christian life. Ang buhay Kristiyano may pinagtitiisan. Pinagtitiisan natin ang lumaban sa kasalanan. Ang huwag sumama sa takbo ng mundong ito. Sa mga minamahal, nais ko pong ipaalaala sa atin mga minamahal, yung mag-akay, ipakilala si Kristo, ay posible lamang kung kilala mo na si Kristo. Yung magbunga ng ligtas ay posible lamang kung ikaw ay ligtas. At ikaw ay ligtas kung iyong puso'y natatagusan ng salita ng Diyos. Hindi yung napatong lang ang salita ng Diyos, kundi nabaon ang salita ng Diyos. Tama ba? Ay kung yung sibat nakakatagos, ay sibat yun. Ay ang salita ng Diyos ay matala sa alinmang tabak na may 2 talim magkabila. Lalong dapat natagos yan. Amen. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ay wala lang, narinig ng kanan, lampas sa kaliwa, natainga,
hindi tumitigil, hindi nami-maintain, hindi nananahan. Ay po, iba talaga ang ligtas sa biyaya ng Panginoon. Noong ko po'y maligtas, 1986, September 3. Bago mag-December, alam ko 7 beses kong natapos ang Bible. At hindi ako tumitigil hanggang ngayon. Ano ba, yung patulan ko lang ang isip ko, bulayin ko ang Bible, mula Genesis hanggang Apocalypse. Kaya kong isa-isahin ng tagpo. Pwede pang lagyan ng patas. Kaya, nakapagbabahagi, natapingan, natagusan ng salita ng Diyos, andoon. Akin lang bulwatin, andun eh. Buksan ko lang, andun eh. Kaya dapat ang salita ng Diyos, mga minamahal, hindi nakapatong lang, hindi natalbog dahil bato, dapat nakakatuhog. Hindi ka maaasahang mag-akin ng kaluluwa kung ikaw mismo hindi tinatalba ng kanyang salita. Naintindihan niyo ba yun? Paano mo aasahang pagpalain iba ng salita ng Diyos? Ikaw mismo hindi pinagpapala ng kanyang mga salita. Paano mo maibibigay ng buong kagalakan ng salita ng Diyos si Kristo kung ikaw mismo'y boring sa Kanya? Tama ba? Paano mo sasabihin si Kristo ang tagapagligtas, ikaw ngayon hindi pa naililigtas? Are you with me? Kaya ang una, dapat tayo nagkakaisa sa isang pusong malambot para sa salita ng Diyos. Malambot para kay Kristo. Pierce, heart and soul winning. Sana lahat tayo ligtas. Lahat ba kayo ligtas? Lahat ba ng nabautismuhan ay ligtas? At idinaragdag ng Panginoon sa kanila araw-araw yaong nangaliligtas. So, ibig sabihin, ang membership ng church, yung ligtas. At yan ang magkakaisa para akayin ang hindi pa ligtas. Ang posibilidad na makapag-akay na may pagkakaisa sa hindi pa ligtas ay yung pare-pareho ng ligtas. At kung ikaw ay ligtas, dapat burden mo ang hindi pa ligtas. Tama ba? Bagong matay si Kuya Alfred, siguro hapunan, may namatay akong pinsan. Nagtatrabaho sa Cavite. Basta lang dumaing, patay na. Nag-flashback yung aming pinagsamahan. Isa yon sa nagbubuhat sa akin papuntang school. Isa yon sa nagbubuhat sa akin pag nangangaroling sa Pasko. Napakabait ng pinsang yon. Kung yon, patay na. Pero ang natatandaan ko, siya ang nagyakag sa akin sa Bible study. Siya nagbuhat sa akin sa Bible study. At umaattend din dati sa Vergara. Sana'y ligtas yun. Ang dami ang namamatay na tao na hanggat hindi ligtas, tiyak pa impyerno yun. Pwedeng asawa mo yan. Pwedeng tatay mo yan. Pwedeng anak mo yan. Pwedeng kaklase mo yan. Ligtas ka. Dala mong lunas ba hindi ka naimik? Tama? Kaya ang maaasahan na ibahagi ang tagapagligtas na nagkakaisa ay yung lahat ay ligtas. Tingnan niyo po yung Pierce Heart. Tingnan niyo po ang halimbawa ng Pierce Heart. Psalm 73 verse 21 and 22. Ito po yung halimbawa ng Pierce Heart. Kung inyo pong babasahin ito ay si Asaph. Ibig sabihin ay Asaph. As much as possible. May pangalan ho palang Asaph sa Bible eh. Siya ay matuwid na lingkod ng Panginoon. Pero dumating ang pagkakataon na siya nainggit sa mayayaman. Muntik na siya matapilok. Kalay mo, hindi pa nagawa. Yung isip lang inggit, siya ay napaka-sensitive. Tayo nasa kasalanan na, okay lang. Aray, nag-iisip pa lang mainggit. Ganon kalambot ang puso niya. Are you with me? Marami sa atin kalyo na eh.
Tama ba? Itong lingkod na ito ng Panginoon, nag-iisip pa lang, parang bakit ang mga lingkod ng Diyos, sila pa naghihirap. Ito mga nagluluwa ang mata, nagbibintog ang mga pisngi sa pagiging sagana. Ba't sila pa yung masasama? Sila pa yung mayaman. Ay sabi muntik na kang madulas, nagkaroon ako ng konting inggit. Tingnan niyo po ang kanyang confession. Tingnan niyo po sabi ng verse 21-22. Sapagkat ang puso ko'y namanglaw, sa aking kalooban ay nasaktan ako. Ganyan kalambot ang puso ni Asaph. Nainggit siya sa mayaman. Sagay naging walang muwang ako. Ang tingin agad niya sa kanyang sarili, mangmang at musmos, at ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Ako'y walang bait. Ako'y isang hayop. Ganon niya at tinatangnan, ganon niya nararamdaman ang kasalanan dahil ang kanyang malambot na kalooban. Amen. Alam mo, sa totoo kung talagang malambot ang ating puso, hindi tayo tatagal na dinededma natin ang mensahe ng Diyos. Lalo sa pag-aakay ng kaluluwa. Ay, ari nag-iisip pa lang, iyak na. Tayo matagal lang nagaway, nasanay na. Ayun Kaya sabi po ng Matthew 7:15-17, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Though men gather grapes of thorns or figs of thistles, even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Mga kapatid, ano ibig sabihin ito? Kapag ang salita ng Diyos ay talagang tago sa ating buhay, hindi lang tayo panglabas magaling tingnan. Talaga ang ating ginagawang panglabas ay dalang kalambutan ng ating puso. Alam mo, hindi lahat ng palabas na maganda ay ayos. Pero ang magandang puso ay tsak may magandang palabas. FPJ. Are you with me? Amen. Kaya mga minamahal, magbunga tayo. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Kapag ang ating puso ay malambot, hindi yan. At sana tayo lahat malambot. Amen? Sana lahat tayo tuhog ng salita ng Diyos. Tayo, yung banana kayo natuhog. Bakit? Ay malambot yung saging Di tuhog. Saan ka naman nakakita ang batong tuhog? Walang batong tuhog. Kaya kung hindi ka natutuhog ng salita ng Diyos, hindi ka nababago ng salita ng Diyos, bato ka pa. Dahil kay bato pa kay Kristo, tiyak, batugan ka kay Kristo. Ang bato kay Kristo, batugan kay Kristo. Tama ba? Number 2, not only unity in Pierre's heart for soul winning, but also unity in place for soul winning. Tingnan niyo po ha mga kapatid. Tatandaan ninyo ha, tayo parang cellphone na nalolobat. Kaya tunay na anak ng Diyos para gamitin on fire, may lakas sa pag-aakay, pagbabahagi kay Kristo, dapat laging nagpapa-church. Are you with me? At yun ang disenyo ng bahay-sambahan. Dito ka tuturuan ng salita ng Diyos. Dito ka kikilusin ng salita ng Diyos magitan ng Banal Espiritu, magitan ng pangaral kanyang salita ng Diyos, kanyang salita. At dito mo mararamdaman ang init na mayroon ng kapatid na darating din sa iyo. Ito yung ating palakasan. Ito yung ating strongholds. Ito yung ating kuta na kung saan dito tayo pinalalakas ng Panginoon. Kaya kung gusto mong gamitin ka para sa iba, pumunta ka lagi dito. Alam mo, kaya marami kasi lobat na. Tama ba? Hindi na nagana. Para sa akin si Utoy, ibinili ni si Kuya Alfred, yun laging may bigay din kay Utoy. Binigyan ng isang, yung kotse. Yun, hindi ko alam kung sino nabigay. Yung nagtatransform natin din.
Ganun tunog eh. Dati, tumigil. Dati, bit tumigil. Sabi ko, utoy, lubat na. Ay, siya, bili mo ako dati ng battery. Masama ang lasa, tumigil. Sana tayo ay masama din ang lasa pag tayo tigil na. Beka hindi na naimik. Beka hindi na active. Ba't ikaw ay hindi na masigla kay Kristo? Tama ba? Ba't parang wala ka ng mithiing mag-ahaki ng kaluluwa? Balik sa simbahan at magpa-church. Tama ba? At isang araw, matuto ka mag-church na sa iyong sarili. Magbasa ka ng Bible. Manalangin ka palagi. We need Christ always. For without Him, we can do nothing. Unity in place. Ito masabi ng verse 4. At palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem. Ano ba yung Jerusalem? Ito yung bahay ni John Mark, na kung saan doon nagkakatipon-tipon lagi ang Panginoon. Dito sila nag-Lord's Supper. Ito yung meeting place ng mga mananampalataya, yung bahay sa Jerusalem. Ang meeting place ng mga mananampalataya ng Diyos Taysan, ito. Amen. Amen. Sa totoo mga kapatid, naandito yung channel ng galak at kalakasan ng Panginoon. Paano kung wala ka lagi dito? Natakalungkot. Marami pang mga mamana ng palataya raw, ayaw na mag-charge. Pero sa cellphone, takot na takot pagkakaunti na. Naku. Lalo nung kaadika noon, ala talaga naman. Malod at mabattery, pagkakaunti na ang church Kaya lalong nasira ang battery. Igamit habang naka-charge. Maraming Kristiyano matagal nang hindi naimik. Buhay mundo na mag-i-style, salitang mundo na, gayak mundo na, ugaling mundo na, ayaw pang sumimba Sa totoo na, itong laging tatandaan ninyo. Pag hindi ka makaakay mula sa mundo, mundo ang aakay sa iyo. Kaya ang halaga ng pagsimba, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bumalik kayo sa Jerusalem. Alam niyo ba, sa 1 Corinthians 15, sila pala ay may 500 Kristiyano, bagaman ang iba yung mga natulog na. Ano? Para kang si Kuya Alfred lang Alam niyo, pag nakita ko si Kuya Alfred talaga, ay wala yung iba Parang makakausap mo. Ginagalaw ko nga si Uwe. Ay, Kuya Alfred, uy, gising, tayo may gagawin pa. Parang tulog lang. Parang buhay pa siya Ang aliwala sa kanyang mukha, parang tulog lang. Parang tulog lang. Kayo ba si Kuya Alfred? Mamimiss ko talaga si Kuya Alfred. Sa totoo na yung minsan, sa totoo na wala na hong kaya yon yung nagbudukal dyan ng lupa. Hindi naman niya kaya Sila yung natutuwang pumunta dito, kita yung gawain. Sabi nga niya, alam mo, Pastor, ang pinakamasayang lugar ko sa aking sarili ay ang simbahan. Lalo pag kayo nagpipreach, tulog lang. Nakasumpong ng kapayapaan. Yun, namayapaan ng lubusan. Yan ang lagi sabi sa akin. At yun naman talaga mahuhuli mo lagi dito Basta may nabalitang may gagawin, andito yun. Ito pa, malupit Sabi niya sa akin, Pastor, yung inyong bahay, pag pinagawa, wag na kayong kukuha ng pintor. Tsatsagain ko yan. Paano ngayon? Alam may kihabulin ko dyan. Kaya naniniwala, isa siyang sundalo ng Panginoon. Kaya siya ba'y pagpapala sa inyo? Ninong Kuning nga doon napapayak Pero Ninong Kuning, ni sundalo din ng Panginoon. Paupos na lang.
Tayo magpatuloy na lahat. Whether you like it or not, tayo mamamatay lahat. Gumaling ka na ng pag-iingat mo, mamamatay din lahat. Hindi natin ini-ignore, tayo mag-iingat. Mag-iingat tayo. Kaya nga na tayo pumunta kay na Kuya Alfred. Hindi ako niniwalang may COVID yon. Pero binili na ko kayo mag-face mask, mag-face shield, mag-baby oil. Alam nyo ako hindi takot dyan. Takot din ako dyan. Pero mas takot ako sa Panginoon. Yung nalimitahan ka na, hindi ka nagsumaya sa Diyos dahil lang yan. Hindi mo magawa ang kalaban dahil yan. Bakit? Pero ang aking simpatya sa inyo ay napakalalim. Pagka kayo may sakit. Alam ng Diyos ang aking pribadong pananalangin sa inyo. Pagka kayo may sakit, yung ramdam ko kayo may sakit na rin. Ay minsan di ako napapagkamala ni Madam. Kasi ayaw ko rin naman na ako stress na stress. Alam mo, pagbabalancing kong yan. Ramdam mo kayo, pero ayaw ko naman kayong samahang lubos. Baka ako naman matuluyan din. Parang aking anak. Parang aking asawa. Balance ako, ramdam mo kayo. Pero pinagpipray ko kayo. Tama ho ba? Ang akin lang putos mga kapatid. Kahit may ganyan, magpagamit pa rin tayo sa Panginoon. Mag-akay tayong kaluluwa. Lalo ngayon, kailangan ng mundo ang Panginoon. Ano mang kaparaanan na pwede mong ibahagi si Kristo, gawin natin. Lalo na yung magandang patotoo. Yan ang pag-igihin natin. Yung pagiging Kristiyano, Kristiyano. Tama ba? Amen. Dapat ang Kristiyano, hindi ugaling hindi Kristiyano. Minsan mga kapatid, kahit ang dami mo nang tinatapong salita sa tao, pero kung ang ugali mo ang sama, ang hirap nilang mapaniwala. Tama ba? Amen. Kristiyano, ang alipin ka naman ng mundo, hindi ni Kristo, paano maniniwala sa iyong tao? Alam mo kapatid, ang tunay na pagmamahal sa tao, magpatino tayo ng sarili natin. Dahil kahit, naman si Lot, di ba? Gugunawin ng Sodoma. Ang sabi ng anghel sabihin mo sa iyong mahal sa buhay, ay sumama sa iyo at gugunawin. Alam mo nang sinaimik, para lang daw siya nagsasalitang gaya ng ulol. Siya ay tinutuya. Bakit? Ba't ba kami warningan ng Diyos? Ikaw na maligayan din ang buhay mo. Di ka? Ay kaya nga siya napapunta na Sodoma at Gomora, iniwan niya si Abraham At pinuntahan ng Gomora, hindi inintindi yung immorality doon. Ang gusto lang yumaman. Maalwan sa bakahan. Maraming kasi anong ganyan. Wala na pakialam ko, ito'y kasalanan. Mahalaga ko yung uunlad. Tama ba? Ang mahalaga ko yung sasaya. Ang mahalaga yung makakamtan ko ang lahat. Kahit sa pagsuway kay Kristo. Ayun, nung kailangan magsalita para kay Kristo, tinutuyuhan na lang ng tao. Bakit? Sasabihin mo, huwag magsugal. Ikaw nga ang bangka lagi. Sabihin mo, huwag magsugal. Huwag magbarik. Ikaw nga ang pahapay-hapay lagi. Huwag kayong mag-away. Kaya hindi lang ang kapitbahay nakakapakinig, pati buong barangay. Paano maniniwala ang tao kung tayo hindi tunay na nabago? Kaya isang malaking pagpapala na sa tao na makita mong mismo na ikaw ay nababago ni Kristo. In any means, let's share Christ. Unity in Pierre's heart for soul winning. Unity in place for soul winning. Isa sa magandang pagbabago, ikaw ay nakikita ng taong nasimba. Tama ba? Ano sabi ng verse 12 and 13? Nang magkagayon, ay nagsibalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga olibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Kalain mo, bago pa makarating sa bahay-sambahan, isang araw, isang Sabat na lakarin. Ang iba sa inyo, kinakaon pa. Hindi ko maintindihan. Pag ang maakay ang kaluluwa mo, sarili mo, hindi mo maakay pasimbahan. Nakakalungkot. Sarili mo, hindi mo maakay mo pasimbahan.
Tapos ang iba aakayin yung pasimbahan. Ano yan, lukuhan? Kalain mo, bago sila bumalik, isang sabat lakarin. Ganon kalayo ang agwat. Pero sila'y nanatiling matibay doon sa bahay ni John Mark. Mga kapatid, kailangan natin ng bahay ng Diyos. Kailangan natin ang God is Able Baptist Church, this meeting place. Every Sunday, morning, noon, and Wednesday, prayer meeting. Tama ba? Actually, sila'y nagmanatiling matibay at araw-araw sila'y nanatili sa templo. Araw-araw. Tayo Miyerkules lang at Linggo eh. Bangibina eh. Are you with me? Hindi yung nakakapagtaka kung bakit araw-araw may naliligtas. Well-charged sila. Ay, akala may araw. Kung paano araw-araw may naliligtas, ay may araw-araw na nag-iipon para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tama ba? Kung gusto mo maging kagamit-gamit sa iba, magpalakas ka sa Panginoon. At ang channel ng kalakasan, ang source ng kalakasan ay ang Panginoon through local church. Pinagaganda nga natin yung building. Nakakaya sa inyo. Binigyan pa natin ng aircon. Kaya ang tingin ko sa inyo, puro Kuya Alfred na. Tama ba? Nilalagyan natin ng bakod. Tama ba? Kayo ba natutuwa sa nangyayari? Oo. Ay, sa totoo na yun, nakaka-encourage na. Eh, nakakalungkot tayo eh. Kaya nakakahilaw yung gusto kong mag-akay ng kalwa, sarili mong hindi maakay. At tapos minsan, ang lawak ng gawin ng pag-akay ng kalwa, ilalaman tinutok mo. Iba na may wala pang tinutok mo. Nakpo na ba? Alang-alang sa naghahawil na laman. Are you with me? Tama ho baga? Ang halaga po ng bahay ng Diyos. Ang sabi ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalapit na ang araw, malapit na ang panahon. Bika kung kailan ka patitigil. Ako'y taka sa iyo eh. Kung kailang malapit ang Panginoon sa kahihinto ng pag-attend sa prayer meeting. Hey! Ano ba may maganda at masamang kasanayan? Magandang masanay kang laging na-attend kaysa masanay kang laging absent ng absent. Amen! Paniwalain mo kung gustong mag-akay ng kalwa, sarili mo hindi mo madala. Kung dito ka lumalakas, bakit wala ka dito? Lalo may imposibleng sa TV ka nalakas. Si Kuya Alfred yun masama na lasa. Huli ko nakita, namumutla na siya. Nag-preach pa sa merit. Sa inyo naman, malakas pa sa kalabaw, di makatin. Totoo na. Totoo na. Man! Totoo na. Kaya kung tayo po ay merong sundalang, pinupuputukan ng Armalite, hindi siya ang puputukan. Yung bang pagpubunye, isang sundalo namatay. Si Alfred, isang sundalo yan. Kita ko ang giting yan. Nagluluto, may diabetes, puyat, walang tulog. Ang tatay, ganyan din. Tayo kakain na lang ng pinagpuyatan nila. Pero may sakit. Tayo, where are you? Where are we? Amen. Amen. Nakakalungkot. Let's all be united in the work of soul winning. Let's strive together. Amen. Unity in place. Ang sabi ng Psalms 26:8, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Sinong ganyan dito?
Abe, yan ang sabi niya sa akin, Pastor, dito ako masaya eh. Siguro nag-aaway sa kanila, kaya dito masaya. Yan na may konting silip ko lang. Sabi eh, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. Nako, alam mo, yan ay pagka totoo, yan ay nagagawa. Tanong ng mga paibig siya, yung lalaki. Sabi yung gabing-gabi na. Pinaglalatagan na nga ng banig eh. Di ba maingling umalis eh? Alam mo daw, pagka daw pinaglalatagan ng banig, may ibig sabihin yan. Hindi ka? Hindi pa rin maingli. Talagang ibig na ibig. May ikibig na ibig sa Panginoon ikihilahin. Ikihilahin pasimbahin. Alam mo, yung live streaming maganda yan. Kapag talaga hindi ka makakarating, wala kang way. Pero kung kayang-kaya mo naman, oy, huwag kang masanay dyan. Dahil ang Hebreo 10:25, yun ay hindi lang espiritong gathering. Physical gathering yun. Tama ba? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon gaya ng ugali ng iba. Ibig sabihin, masamang ugali, yung pinababayaan yan. Namnamin niyo bang salita? Ay, nasa samsa pala ako. Iba talaga ang ugali ko. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Ko. Ay kaya nga ikay matatalian sa bahay ng iyong nililigaw ay panay gandang-ganda ka sa nililigawan. Kaya ikay matatalian sa kanyang tinitirhan. Gandang-ganda ka sa Diyos, hilahin ka sa bahay ng Diyos. Parang sala. Sala ang laya. Tama ka? Ay sala. At ang Diyos naman hindi nakakaumay kung tutusin. At kung tayo naumay sa Diyos, ay tayo umiyak na. Tayo na sa lusak na ng sala. Number 3. Hindi ko babasahin, kinakain nyo sa inyo para si Kuya Alfred na. Ano pa sabi pala, mayroon pa isang talata. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin. Tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Sabi ng Psalms 122 verse 1. Ako'y natutuwa ng sabihin nila sa akin, tayo mag-inom. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun eh. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo magtungit. Hindi naman ganun eh. Tama ba? Ano sabi? Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa SM. Hindi yun. Sa bahay ng Panginoon. Paano kang lalakas kung sa bahay ng Panginoon ay pangkal ka? Kaya yung bato kay Kristo, batugan kay Kristo. Amen. Amen. Adi lalo na kayo pa yung nagdudukal diyan. Yung gahalis ng buwan ay pala naman may bakho. Pinahirapan pa rin mga rin. Laki pa ng gastos. Yan tindi magmerienda ng mga yan. Kala mo isang buwang, binuno yan. Yung pala na may bakho lang ang kailangan. Ayun. Kalain mo kaya ng isang araw. Kaya lang nakadalaway dahil may inalis pa dyan. Na wire. Ay imagine mo yung tiniis ng mga yan. Ay ako nga hindi nagdudungkal ako yung nangitim. Ay kung hindi rin ako yung lagi ng aking asawa, ay ano kang gagawin ko pa sa mukha mo para umiba-iba? Tingnan nyo ang mga yan. Di lalo na kung siguro ikaw ay magpapala pa dyan para umatin. Hindi, aatin ka lang. Kagala ka na sa aming mga nagpapagal din eh. Sila na yung pagod. Mamaya, sa prayer meeting, sila pa rin na nandin eh.
Sila nang pagod sa umaga, sila pa rin natin eh. Kumusta ka naman kapatid? Na dinagdag ng Panginoon yung mga naliligtas. Kami galang ang mahuhusay. Tama ba? Amen. Bayan ng paduloy, dumami na. Palakpakan natin ngayon yung mga yan. Woo! Pansin ko nung mag-press ng Merkulis, dumami. Kaya ako natutuwa sa inyo, kailangan lang talagang paalalahanan. Kaya panalangin niyo ako na laging wag manawang magpaalala. Eh, sino pa ka magtutulong-tulong digdig tayo din? Hindi naman ito kanila, atin ito. Tama ba? Kaya ako natuwa eh. Si Kuya Alfred, nangailangan. Aba, ang dali. Ng 30,000 plus. Yung iba, wala pala ang. At least nangako. Nakapagdala na agad tayo ng 27. Kalahin mo yun? Amen? Ay, bukas ay masama ang lasa. Okay. Pero kay bukas ay ako'y giniginaw. Nakatuwa naman. Amen? Then number 3. Not only unity in fierce heart for soul winning, unity in place for soul winning, unity in prayer for soul winning. Tingnan po ang verse 13. Sabi ng verse 13. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome. Tingnan nyo, kompleto tayo. May Tomas, may Bartolome, may Mateo at Santiago, na anak ni Alfeo, at ni Simong Masikap at ni Judas, na anak ni Santiago. Verse 14, ang lahat ng mga tinagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin. Mga kapatid, hindi tayo pagalingan ng pagkakain ng kaluluwa. Kailangan natin ng power of God. We need prayer. Kaya ang halaga ng prayer meeting, mga kapatid, huwag niyong mamaliitin yan. Yung panalangin ng isa may nagagawa, di lalo yung panalangin ng sama-sama. Tama ho ba? Amen. At saka mga kapatid, hindi nyo ba alam, yung presensya ninyo ay encouragement sa isa't isa. Lalo na sa pastor. Kahit ako'y tinutulugan niyo, wala akong pakialam, mahalagay, kita ko kayo. Kita ko kayong tulog. Your very presence ay napakalaki ng challenge. Tama ba? Kaya isang discouragement sa pastor ninyo, yung lagi kayong wala. Sa totoo na ho, kung bakit ako'y nangangarang ganitong bagteng, ako'y nalulungkot na kayo'y wala. Are you with me? Are you with me? Kasi pag nandito kayo, kahit kayo tulog, ramdam kong kayo kasama ko. Baka man ako lang ang gising. Di ka? Unity in prayer for soul winning. Magandang tayong lahat ay naglalaan talaga ng panalangin sa mga di pa natin ligtas sa mga mahal sa buhay. Bakit? Ito po ang isang nagandang nalilikha ng panalangin. Kapag ikaw talaga nananalangin, yung panalangin yan, yan ang pupwersa sa iyo para umimik. Kasi alam natin ang tayo maliligtas kung makakapakinig. Roma 10:17. Kasi dayo malamang-lamang, ito yun na tinuhulma na ng Panginoon. Kayo na nito, mga nakikinig lagi, huwag kayong manawa. Di nga kayo nananawa sa kasalanan. E di, huwag din kayong manawang kapapakinig ng salita ng Diyos sa simbahan. Isang araw matitimbang ninyo, alinggaan dapat kasawaan. TikTok o yung may katok. Tatandaan nyo, hanggat wili ka sa mundo, hindi ka pa wili kay Kristo. Pero kapag utay-utay ka nang nawiwili kay Kristo, nananabang ka na sa mundo. Kaya ang halaga ng panalangin, mga kapatid, sila yung nagsipanatiling matibay sa pananalangin. Then number 4,
Yan, ito. Pwede na kayong, siguro yung iba sa inyo gusto nang umalis. Ano? Naku, pastor, ang ganda ng inyong pantatlong puntos, yung pang-apat parang iba. Ano sabi diyan? Verse 44 and 45. At ang lahat ng mga nagsisampalataya, okay, yun pala naman pala eh. Pag ikaw ay hindi mananampalataya, huwag mong ibilang ang iyong sarili dito. Di ka? Ito'y usapang mananampalataya. Para bang isang pamilya nag-away, ay merong isang paluhalibulo, ay ganito niyo gawin. Huwag kang makialam. Usapang pamilya namin ito. Naintindihan niyo ba yan? Usapang pamilya namin ito. Ito pala natin tutok mo yung pang-apat. Usapang mananampalataya. Kaya kung di ka mananampalataya, huwag mo na itong intindihin. Tama? Ngayon kung mananampalataya, huwag ka muna mag-Alfred. Makinig ka muna. Amen. Ano sabi? At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon. Tama yan. Ay pawala-wala, hindi kung mananampalataya. Tama. At lahat, yan, nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Yun. Kasama ba sa soul winning yun? Ay, oo. We cannot go around without round. Amen. Pero isang pastor na namatay na rin, siya ang ginagamit sa pagpapaganda ng mga simbahan. Mas masarap daw kumain sa restaurant kaysa karihan. Ba? Anong ibig sabihin yun? Tama, pumunta kayo doon. Lugami eh. At saka buran, ano yun? Tawag diyon? Yung marumi. Pagka yung gayaan, yung tingnan mo lamisa, tingnan yung garni-garni. Pero pumasok ka sa restaurant, mahal lang. Pero ang linis, may nagsiserve sa iyo. Kaya hindi daw masamang pasamain ang pagandahin ng simbahan. Bakit? Dito tayo nakain ng salita ng Diyos. Tama ba? Ito yung ating restaurant. Kaya nga naka-aircon tayo eh. What a restaurant? Naintindihan niyo ba yun? Ba't may giving sa soul winning? Aba, paano ang mga manggagawa? Saan kukuha yan? Ng kanilang support? Ay, halimbawa, ako'y 21 taon na din, wala palang support. Ay, baka ako'y makatagal ng 21 taon na hindi nakain. Saan kukuha? Sa tithes and offering para manggagaway makapag-soul winning. Tama ba? Para pagandahin ang bahay-sambahan, para maging kahali-halina sa mga bisita, we need round. We need giving. Tama ba? Mga kapatid, alam mo ang bigay nila? Pinagbili ang kanilang ari-arian. Kailan ka nakaranas, nagbili ka ng lupa para sa gawain ng Diyos? Eh, tayo pala ibang ibina, yung pagalupa. Iba ako yung nag-aantay lamang yung manguna. Eh, naku naman. Eh, malamig kayo pala yung mangunguna. Alam mo, yung isang taong gagawa, may gumaya o hindi, gagawa ka ng iyo. Yan ang totoo. Tama ba? Salamat po. Nahina ng amen. Lagi nating tatandaan, tayong lahat ay mga katiwala lamang ng Panginoon. Ipalagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. 1 Corinthians 4 verse 1, tayo katiwala lang ng Panginoon. Hindi tayo ang may-ari ng lahat. 1 Corinthians 4:7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap, ngunit kung tinanggap mo ay bakit mo pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap. Lahat ng nasa iyo, tinanggap mo lang. Tama? Kaya magtapat ka. Hindi man kinukuha sa iyo ang Diyos ang lahat eh. 10% lang. Saan gagamitin? May kaugnayan lahat yan sa soul winning. Tama ba?
Ilan ang ating workers? Susuportahan natin sila. Tama ba? Huwag mong pababayaan ang kalabaw habang gumigiit. Paano makapag-aararo ang kalabaw kung hindi nakain ng kalabaw? Ay binabahan ng binabahan, pinagdungkal ng pinagdungkal, ay hindi mo pinakakain. Tama ba? Saan kayo ka nakakita ng sundalong kanya lagi? Sa simula, pwedeng kanyang shoes, kanyang baril, kanyang uniform. Pero pag nagtagal na naglilingkod sa government, i-issuehan na yan ng government. Tama ba? Ganyan ang mga manggagawa ng Panginoon. Hindi dapat pinababayaan ng gawain ng Panginoon. Kaya ang halaga ng giving. Tama ba? Tayo ba'y nagbibigay pa ng tithes? Tapos napaka-transparent po natin dyan. Ako ngayon natutuwa, tinawag si Desa na-upgrade lalo. Abay, nung bisitahin ko yung lagayan doon ay mas organized. Nakakatawa naman. Tapos may iniisip pa si Makmak na yung machine. Kaso lang, machine gun. Ano? May maganda yun. Yun talaga automatic na. Yung nag-out and nag-in, inaantay ko yung Brad. Maganda yun. Kasi gusto ko is transparent. Tignan niyo naman. Kaya pagka tayo magkaroon ng ganito ko, ang pastor dito ay corrupt. Tama ba? Sino nga nag-iisip na yan? Pastor! At sa totoo na mga batid, ang pastor nyo ang giving 40+%. Lagi sinasabi sa inyo, nung wala pa itong bubong, wala pang bintana, ikakasal kami ni Madam. Sabi ko, Mami, ipahihiram natin ang sabog. Kaya kami, pagkatapos ng kasal, sabog. Sabog ang bahay namin. Walang kawawaan. Ba't hindi kami makapag-ano? Pinagamit muna namin sa Panginoon. Binigyan ako ng Amerikano ng $1,000. Ibili ko daw ng power chair. Ay, okay, pumunta ng dagatan. So, kung gagamitin din lubluban ng daan. Sabi ko, ibibili ko muna ng jeep para magamit sa gawain. Ang pastor na ito ay kayang maubusan para sa gawain ng Diyos. Minsan, pag tutulong sa inyo, may mga sakit. Sabi, Mami, parang ang liit. 300. Siya, kumuha ka sa atin. Kasi ayaw ko rin namang mahiga na simbahan. Ay naliliitan. Siya, kuha ikaw sa atin. Kalabisan mang sabihin sa inyo, pero ganun ang ginagawa namin mag-asawa. Bukod pa ang tithes and offering. Ang first fruits. Bakit? Pag mahal mo ang gawain ng Diyos, hindi ka madamot sa Diyos. Sa tao. Kasi ang pagkakain naman ng kaluhan, hindi lang mahaligtas sila aarugain mo sila. Kala mo, pinagpipre ko na kayo, pati financial namin, damay pa. Ba't? May anak din naman akong dapat intindihin, Pinakikita ko lang sa inyo yung puso ng pastor nyo sa gawain ng Panginoon. Kasi yan ay bahagi ng pagmimisyon. Are you with me? Amen. Kaya ako natutuwa kapag ang pastor ang puno ay hindi madamot, nagpupunga ng mga membrong saksakan ng damot. Hindi madamot. Tama ba? Oo. Kaya ako'y natutuwa, palakpakan nyo yung mga sarili. Ako'y natutuwa sa mga membro dito na isang kalbit lang, patay agad. Oo. Ay, hindi ko masimula ng 5,000 ang akin. Hindi mo na pa mapayabang. 1,000 lahat, may gymwell na. Aba, yung iba, kita ko yung nahihiya Ay, sabi si Makmak, 500 lang sana ang bala ko. Numakita ko si Pastor Andy, 1,000 na. Ay siya, 1,000 din yung akin. Bakit? May anak din siyang inuoperahan. Di ba? Pero natutuwa sa inyong sama-samang effort. Panatilihin po natin yan. At yan ay napakaganda ng dating sa iba. Dito nga lang nagagawaan dito, sayang-saya kami din Ay kita namin nadadala yung yung dalawang skilled. Oh, ay sabi sa pag hindi bumilis. Ang gandang pagmasda na tayo masaya, nagtutulungan.
maiinggit ang ibang relihiyon. Kaya sasabi na sa atin kahit di paligtas. Lain mo yan. So sobrang galak, di paligtas, inagpabautis mo. What a soul-winning effort. Then last, are you with me? So, unity in possessions for soul winning. Ibig sabihin, wag ho tayo magkait ng pwede nating ibigay sa gawain ng Diyos. Tama ba? Minsan alam mo sa totoo na sabi ni Pastor Raut, aanhin ko ang isang buwig na saging kung wala pa sa akin. Gusto ko ang isang tigtaw na saging na nasa akin. Ang laki ng pangako mo Pag hawak naman pera nakakalugaw yan. So, totoo na ho. Nako, akin yung pusting yan. Nangyari puspuro. Ano? Akin yung mga ganyan-ganyan. Mga kapatid, hanggat hindi mo naibibigay yan, hindi makakapiho. Dahil pag hawak mo ng pera, teka muna. Lutong ang lutong. Galing bangko, ang kapal mababawasan. Siguro naman tanda ako nauunawaan ng pain ng uutik. Ganyan. Nako. Ay bakit pagka pinatay ng Diyos sa mag-asawang si Ananias Sapphira? Dahil sa pera. Pinatay si Sapphira. Kaya mga kapatid, yung gawa ang nakakahamon, hindi yung salita. Minsan, nako. Kaya naman Kaya ko yan agad ibinubukot ko agad talaga sa Panginoon. Pwede din akong matempt yan Inaalis ko agad. Binibigay ko kay madam, di siya na matempt. At least nabitawan ko na yung akin. Pag hindi na binitawan, di pabor di siya. Na? Kauli-uli natin mo na, ubos ang oras ko. Verse 47, and verse 47. Na nangagpupuri sa Diyos, unity in praising God for soul winning. Ito ang ibig ko sabihin. Mga kapatid, bagaman nauna na yung diwa, kapag tayong lahat ay masaya sa Panginoon, maraming maiinganyo sa ating buhay. Hindi man lagi kinakangiti, mukhang paniki. Hindi yung kita yung ang daming mga problema, sa simbahan ka pa rin. Alam mo, kahit hindi ka natawa, pero ang daming problema, andito ka pa rin. Yan ay sagisag ng kagalakan. Hindi man lagi ng, hallelujah! Yung mga emotional, kakarumi. Mga mauuay yung gayaan. Yung katatagan mo sa Panginoon. Hindi yung puro nakabasag lang ng pigay, hallelujah, praise the Lord, ano kayo mensahe ng Panginoon? Hindi. Yung umulat umaraw, ang ligalig na ng mundo, andito ka pa rin. Yan ay halata na yung kasambahay. Aba, ano kang nakain niya? Ikisusunda ko diya kung anong ginagawa mo dyan. Ay, di sumunod ka. Nang makita mo yung gwapong pastor din Kaya sarap kang nahahamon ng mundo dahil ang dedikasyon mo kay Kristo. Yung kay puring-puri sa Panginoon. Hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Tama ba? Mga kapatid, kung kayo ang lumpo, kayo maglingkod kay Kristo. Kaya sabi ng isang preacher sa akin, hindi ka pa naimik sa akin, pastor. May mensahe ka na. Kaya sabi ko daw, ano kayo mag-preach? Hindi na ako naimik. Na? Yung pala yung pag-akit ko din yung mensahe na, pa ako maiimik. Kaganda ka na yun. Tama ba? Ay, mayroon pang pastor doon, talaga naman kung magsalita, ay nako, mapapatawa ka. Ay, kung nakakatawa rin, ingay na ingay pa. Ay, mait. Ay, ima Ima ang sound. Tapos yung huling nag-praise. Ang sabi ni, nakakahalata na ako. Ito yata yung panahon ng mga dispalinghado. Pero, Pastor. Si Pastor Topas, kung makikita niyo yan, halimbawa ko si Pastor Topas, nakatingin ako kay Dayo, magdududa ka sa akin. Isip mo kayo bakla sa iyo. Bakit? Hanggat di ka naalis dyan, sa iyo ako nakatingin.
Bakit? Aba, ang ginawa ni Kuya Piping, umalis siya doon, lumipat doon. Doon pa rin nakatingin. Palay bulag. Ano? Bakit? Bulag siya. Pero dalawang simbahan ang pinagpapasturan. Isang mangyan at medyo mangyan. Sa Mindoro. Alam mo, nagmumotor, bulag. Aba, ako niloko. Anong hina mo, Iloy? Wala ka pang asawa. Kasi wala pa akong asawa nang ako nagmi-mission eh. Wala, mga paibig. Mahina ka. Ay, nung dumating ang asawa, naku, parang kalabaw. Pakikat mo na lang yung akin nasabi niya. Ano? Laki, talagang ano, ay brusko. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, Pastor, kung nakakakita ka, wala ka pang asawa. Kaya nung mabalitaan niya kayo may asawa na, yan na siya tuwang-tuwa. At hindi lang niya makita nga ang asawa ay kaganda-ganda kumpara sa kanya. Ayun po nga aking hamon sa inyo. Isang bulag, isang mingot, isang pilay, isang duling, hambak sa tao. Pero ginagamit ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Kaya mga kapatid, dapat tayo nagpupuri sa Diyos. Mas nakakahanga yung buhay na ang dami ng problema ay purihin ng Panginoon. Parang si Job, tatanggap lang ba ako ng masama? Ng mabuti at hindi ng masama? Tama ba? Oo. Kaya mga nagkaroon ng karamdaman, sagang darating yan. Huwag kayong matakot pag hindi nyo pa oras eh. Hindi pa kayo kukunin. Pero kahit wala kayong sakit, ay katulad ng kagabi, nung kami pauwi, galing kay Alfred, ay kung si Albert, si Eric, kung ako sa iyo, didiretso naman. Maintindihan ang yabang ng dalawang yan. Ay bumagal si Eric, kaya nagkaroon ng space yung isa, ay di nakalusot, ay talaga magpapanagpo na. Kaso lang, dala rin TPU si Eric doon. Yung sinasabing galing sa lamayan, isunusot at paglalamaya. Kaya mga kapatid, tayo po ay maglingkod sa Diyos. Maging masaya, amen? Ang dami problema sa mundong ito, ano gagawin? Sige, maraming problema, tuloy lang sa Diyos. Amen? Simba, offering, awit, mag-akay ng kaluluwa, umatid ng prayer meeting, kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari. Nakatira kami dito, kita mo, purong patay na. Hindi. Ay nakakulong. Sala, kung mamamatay ka talaga, mamamatay ka. Tayo may distansyon din eh. Pag nakaupo. Amen? So ang akin na-encourage ay kung ikaw lalo'y taga-dagatan, taga-taisan, huwag kang matakot. Amen? Magpagamit tayo sa Panginoon. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po